May mga kwentong hindi mo gugustuhing marinig, pero kailangan. Mga kwentong bumubulong sa gabi tungkol sa mga sakripisyong sinayang at mga pangakong napako. Ako po si Elena, isang ina, isang lola. At ito ang kwento ko. Kung kayo po ay nanonood ngayon, gusto kong malaman kung taga saan kayo. I-comment nyo po sa ibaba para naman malaman ko kung hanggang saan nakarating ang tinig ng isang matandang tulad ko. Ang buong buhay ko ay inilaan ko sa kaisa-isa kong anak na si Danilo. Siya ang aking yaman, ang aking hininga. Nang sabihin niyang natagpuan na niya ang babaeng pakakasalan niya, si Jasmine, wala akong naramdaman kundi galak. Ang buong akala ko ay biniyayaan ako ng isang bagong anak na babae. Dahil sa pagmamahal, ibinigay ko ang lahat. Nang kailanganin nila ng tulong para makapagsimula, para makapagpatayo ng sarili nilang bahay, hindi ako nagdalawang isip. Isinangla ko ang maliit na lupang pamana sa akin ng aking mga magulang. Iyon na lang ang natitira sa akin, ang alaala ng aking pamilya. Pero para sa kaligayahan ng anak ko, walang halaga ang anumang material na bagay. Bawat sentimo mula sa pagsasangla na iyon na nagkakahalaga ng halos 200,000 piso ay ibinigay ko sa kanila. Para sa inyo yan, para sa bubuuin ninyong pamilya, sabi ko. At nabuo nga ang pamilya nila. Biniyayaan sila ng isang anghel. Ang apo kong si Miguel. Sa bawat pagbisita ko sa bahay na iyon, ang bahay na itinayo mula sa aking sakripisyo, nakikita ko ang pangarap ko. Isang masayang pamilya, isang mainit na tahanan. Akala ko iyon na ang magiging kanlungan ko sa aking pagtanda. Ang kaligayahan nila ay kaligayahan ko na rin. Ang buong akala ko, sapat na ang lahat. Pero ang pagmamahal, minsan ay sinusuklian ng kataksilan, at ang pinakamasakit na kataksilan ay nagmumula sa mga taong pinagkatiwalaan mo ng husto. Nagsimula sa katahimikan, 1 linggo, walang tawag mula kay Danilo. Sinabi ko sa sarili ko, baka abala lang Elena, may trabaho ang anak mo. Pero lumipas ang 1 pang linggo. 2 linggo. 2 linggong walang sagot sa telepono. Walang reply sa text. Ang mga tawag ko ay parang bumabagsak sa isang malalim na balon na walang katapusan. Ang dibdib ng isang ina, hindi mo maluloko. May mali. May masamang nangyayari. Hindi ko na natiis. Sumakay ako ng bus. Bawat kilometro ng biyahe ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ko. Pagdating ko sa bahay nila, ang bahay na itinayo mula sa aking sakripisyo, isang malamig na takot ang bumalot sa akin. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, hindi ito nakalak. Si Danilo, hindi niya kailanman iiwang bukas ang pinto. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. At ang bumungad sa akin ay hindi isang tahanan. Isa itong larawan ng kaguluhan. Ang sala ay parang dinaanan ng bagyo. Nakatumba ang mga upuan. May basag na tasa ng kape sa sahig, ang itim na mansa nito ay tila dugo sa dilim. Ang bahay na dati puno ng tawanan, ngayon ay nababalot sa isang nakabibinging katahimikan. Ito ay isang sampal, isang napakalakas na sampal sa aking pagkatao. Ito ang tahanan na itinayo mula sa aking dugo at pawis. At ngayon, winasak ito. Winasak ng isang taong walang utang na loob. Umakyat ako sa itaas, nanginginig ang aking mga tuhod pero hindi ako naparalisa ng takot. Tinawag ko ang pangalan nila. Danilo? Miguel? Walang sumasagot. Ang bawat silid ay walang laman. Walang buhay. Tila isang bahay na inabandona ng maraming taon. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang apo ko? Nakarating ako sa kwarto ni Miguel. Ang mga laruan niya ay nakakalat pero wala siya. Napaluhan na lang ako sa gitna ng silid. Ang puso ko parang pinipiga at doon, sa gitna ng katahimikan, sa ilalim ng kama ng aking apo, narinig ko ito. Isang kaluskos, mahina, pero malinaw, parang tunog ng isang plastik na gumulong sa sahig. Tumigil ang mundo ko. Ang lahat ng dugo sa aking katawan, tila umakyat sa ulo ko. May tao, may isang lihim na nagtatago sa dilim ng bahay na ito. Tahimik lang ako. Hindi ako gumawa ng anumang ingay dahil alam ko
na ang anumang mangyari sa susunod na mga segundo ang magbubunyag ng lahat. Hindi nila alam na ang isang lola na puno ng pagmamahal ay kayang maging isang leon para protektahan ang kanyang pamilya. Hindi nila alam na sa bawat sulok ng bahay na ito ay may matang nakakita, may tenga na nakarinig, at ang lihim na yon ay malapit ng sumabog. Sa sandaling iyon, habang nanginginig ang aking mga kamay sa pagdayal sa numero ng pulis, nanumpa ako. Nanumpa ako sa puntod ng aking mga magulang. Sa alaala ng aking sakripisyo, hindi ito magtatapos ng ganito. Malalaman ko ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit, kahit sino pa ang kailangan kong harapin. Ang hustisya ay mananaig. Marahil, ang akala nila ay isa lang akong matandang walang laban, isang pabigat na madaling itapon. Pero may isang bagay silang hindi alam. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi kailanman sumusuko. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Panahon na ng singilan, ito ang kwento ng isang lola na gagawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Ang kwento kung paano ang isang kaluskos sa ilalim ng kama ang nagbukas sa isang kahindik-hindik na katotohanan. Kung naranasan niyo na pong maging dayuhan sa sarili niyong tahanan o makaramdam ng matinding pagkabigo mula sa isang minamahal, i-like at i-share niyo po ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Pakinggan natin ang inyong kwento dahil ang bawat isa sa atin ay may laban na pinagdadaanan. Samahan ninyo ako at alamin natin kung ano ang nangyari nang itaas ng mga pulis ang kutson. Ang biyahe papuntang Maynila ay tila isang walang hanggang paghihintay. 3 oras. 3 oras na ang tanging kasama ko ay ang kaba sa aking dibdib at ang mga tanong sa aking isipan. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng bus ay ang pag-ikot din ng aking sikmura. Dati-rati, kapag binibisita ko si Danilo at ang aking apo, si Miguel, ang puso ko'y puno ng pananabik. Dala-dala ko pa nga ang kanilang mga paboritong kakanin, ube halaya para kay Danilo at pastillas para sa aking munting si Miguel. Ngunit ngayon, wala akong ibang dala kundi ang bigat sa aking puso. Ang mga tanawin sa bintana, ang mga luntiang bukirin na nagiging mga gusali, ay hindi ko na napapansin. Ang aking mga mata ay nakatingin, ngunit ang aking isip ay nasa bahay ng aking anak. Nasaan ka, Danilo? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ng nanay mo? Ayos lang ba kayo ng apo ko? Nang sa wakas ay bumaba ako sa terminal, parang hihimatayin ako sa init at sa dami ng tao. Ngunit pinilit kong maging matatag. Sinundan ko ang daan na sa ulado ko na ang daan patungo sa kanilang subdivision. Bawat hakbang ay pabigat ng pabigat, parang may humihila sa aking mga paa pababa. Isang babala na ayaw kong pakinggan. Pagdating ko sa gate ng kanilang bahay, huminto ako. Huminga ako ng malalim. Ang pamilyar na pintong kahoy na yon, na dati ay binubuksan ng may ngiti ni Danilo, ngayon ay tila isang pader na nagtatago ng isang madilim na lihim. Kumatok ako. Una, mahina lang. Danilo? Apo? Miguel? Walang sumasagot. Tanging ang alingawngaw ng aking boses ang bumalik sa akin. Sinubukan ko ulit. Mas malakas na ngayon. Danilo? Miguel? Ang lola niyo to? Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Sa puntong iyon, ang takot ay nagsimula ng kumain sa aking pag-asa. May mali. Talagang may mali. Sa huling pagkakataon, bilang pagsubok na lamang, hinawakan ko ang seradura, malamig. Malamig na parang yelo. Inikot ko ito ng dahan-dahan at doon, gumuho ang mundo ko. Ang pinto ay bumukas. Isang maliit na siwang na may kasamang laginit na tunog na tumagos hanggang sa aking kaluluwa. Hindi ito nakalak. Si Danilo, ang anak kong ubod ng ingat. Hindi niya kailanman iiwang hindi nakakandado ang kanilang pinto. Lalo na kung naroon si Miguel. Kahit sa banyo lang siya pupunta, sinisigurado niyang nakalak ang pinto. Ito na ang pinakamalaking senyales na ang lahat ng aking kinatatakutan ay maaaring totoo. Tinulak ko ang pinto. Nanginginig ang aking buong katawan. Suminghap ako ng hangin at ang naamoy ko
ay hindi ang pamilyar na amoy ng isang masayang tahanan. Amoy luma, amoy mamasamasa, amoy ng isang bagay na pinabayaan. Ang bumungad sa akin sa sala ay isang bangungot. Ang kanilang tahanan ay wasak. Ang sofa ay nakatabingi na para bang may nagtulak nito ng buong galit. Sa sahig ay mga bubog. Bubog ng isang basag na tasa ng kape. Ang maitim na mansa ng natuyong kape sa sahig na gawa sa kahoy ay parang isang sugat na hindi na maghihilom. Para itong marka ng isang marahas na pangyayari. Maingat akong humakbang, iniiwasan ang mga bubog. Ang aking mga mata ay ligaw na naghahanap. Sa kusina, ang dispenser ng tubig ay nakatumba. Ilang bote ng mineral water ang nakakalat sa sahig. Mga boteng walang takip na para bang may isang taong desperadong uminom mula rito. Ang katahimikan sa bahay ay hindi na ordinaryong katahimikan. Ito ay isang katahimikang mabigat, may bigat ng kalungkutan at ng takot. Pinilit kong umakyat sa ikalawang palapag. Bawat baitang ng hagdan ay parang isang pagsubok. Ang puso ko ay dumadagundong sa aking dibdib. Naririnig ko ang bawat pintig nito sa aking mga tainga. Binuksan ko ang pinto ng opisina ni Danilo. Walang tao. Maayos ang mga gamit na mas lalong nakapagtataka. Sumunod ang kanilang silid tulugan. Walang tao. Ang kama ay maayos pa ang pagkakalukot ng kumot. Isang kama na walang natulog. At sa huli, ang kwarto ng aking apo. Ang kwarto ni Miguel. Miguel? Apo? Nasaan ka, anak? Ang basag kong tawag. Walang sumasagot. Tumayo ako sa gitna ng silid. Ang mga laruan ni Miguel. Ang kanyang mga Lego. Ang kanyang lumang teddy bear ay naroon pa rin. Para bang naghihintay sa kanilang may-ari na bumalik. Sa puntong iyon, gusto ko nang umiyak. Gusto ko nang sumigaw. Pero pinigilan ko. At doon, sa gitna ng aking pagdurusa, narinig ko ito. Isang tunog, isang napakahinang tunog. Mula sa ilalim ng kama. Isang kaluskos, parang isang plastik na gumulong sa sahig. Natigilan ako. Ang lahat ng balahibo sa aking katawan ay nagsitayuan. May kung ano sa ilalim ng kama. Ang tunog na yon, ang mahinang kaluskos na yon, ay parang isang kulog sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang aking mga paa, tila napako sa sahig na gawa sa kahoy. Ang puso ko na kanina pa dumadagundong, ngayon ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Sobrang lakas ng kabog nito, na halos hindi na ako makahinga. May tao. May tao sa ilalim ng kama ng apo ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay isang magnanakaw. O mas malala pa, isang taong nanakit sa aking pamilya at nagtatago ngayon. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo. Ngunit walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Walang lakas sa aking mga binti. Miguel? Sinubukan kong tumawag muli. Ang boses ko ay isang pabulong na halos hindi marinig. Katahimikan. At pagkatapos, ang kaluskos na naman. Mas malapit. Mas malinaw. Ang takot ay naging purong sindak. Hindi ko na alam ang gagawin. Gusto kong sumilip sa ilalim ng kama, pero paano kung ang makita ko ay isang bagay na hindi ko kakayanin? Sa wakas, nakahanap ako ng lakas. Hindi para lumaban, kundi para tumakbo. Bumalik ako sa aking mga hakbang, paikot-ikot, nanginginig. Bumaba ako ng hagdan nang hindi tumitingin, halos madapa. Lumabas ako ng bahay na iyon at sumigaw sa malamig na hangin ng gabi. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto habang kinukuha ko ang aking telepono. 3 beses kong sinubukang i-dial ang numero ng pulis. 3 beses akong nagkamali. Ang mga numero sa screen ay lumalabo sa aking mga mata dahil sa mga luhang nagsisimula ng mamuo. Nang sa wakas ay may sumagot, sumigaw ako. Hindi ko na alam ang mga sinasabi ko. Tulong, ang anak ko. Nawawala ang anak ko. 2 linggo na. Ang boses ko ay basag at puno ng pagkasindak. May ingay sa bahay niya, sa ilalim ng kama ng apo ko. Parang awa niyo na, pumunta kayo dito. Wala pang 10 minuto, isang nakasisilaw na ilaw na pula at asul ang umikot sa buong kalye. Ang tunog ng sirena ay parang musika sa aking pandinig. Dumating na ang tulong.
2 pulis ang bumaba sa kanilang sasakyan. Sinalubong ko sila, nanginginig pa rin. Doon po, sa itaas. Sa kwarto ng apo ko, sabi ko, halos hindi makapagsalita. Sinamahan nila ako pabalik sa loob ng bahay na iyon. Ang bahay na dati puno ng masasayang alaala, ngayon ay isa ng crime scene. Bawat hakbang pabalik sa loob ay isang parusa. Itinuro ko ang kwarto ni Miguel. Ang aking daliri ay nanginginig. Doon po, sa ilalim ng kama. Ang isang pulis, isang bata-bata at mataas na lalaki ay lumuhod. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tumingin siya sa ilalim ng kama at sumigaw ng may awtoridad. May tao ba dyan? Pulis ito! Lumabas ka! Isang mabigat na katahimikan ang sumunod. Napakabigat na parang ninanakaw nito ang lahat ng hangin sa silid. Pagkatapos, walang sabi-sabi, nagkatinginan ng 2 pulis. Sabay nilang binuhat ang kama sa isang iglap. At doon, gumuho ang mundo ko. Ang nasa ilalim ng kama ay hindi isang magnanakaw, hindi isang halimaw. Ito ay ang aking apo, ang aking munting si Miguel. Nakasiksik siya sa isang sulok, nakabaluktot na parang isang bola. Sobrang payat. Ang kanyang buhok ay magulo at mamasa-masa sa pawis. Ang kanyang damit ay napakarumi at may amoy na maasim na hindi ko maipaliwanag. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang walang lamang bote ng tubig. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay bukas na bukas, nakatitig sa kawalan, ngunit walang emosyon, walang buhay. Para siyang isang manika na nakatingin sa isang mundong hindi ko mararating. Natulala ako. Ang mga pulis ay natulala rin. Walang makapagsalita. Ang tanging maririnig ay ang sarili kong hininga na nanginginig. Napaluhod ako sa sahig. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na ligtas na siya, na nandito na si Lola. Ngunit ang aking mga kamay ay nanginginig ng sobra. Natatakot akong hawakan siya. Natatakot akong baka masaktan ko siya. Miguel, apo ko, ang tanging nasabi ko sa gitna ng aking mga hikbi. Hindi siya sumagot. Hindi siya kumurap. Nanatili lang siyang nakahawak sa kanyang bote na para bang iyon na lang ang huling bagay na kumakapit sa kanya sa buhay na ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa loob ng 2 linggong iyon. Ngunit sa pagtingin ko sa walang buhay na mga mata ng aking apo, alam kong ang bangungot na ito ay nagsisimula pa lamang. Ang batang lalaki sa ilalim ng kama ay ang simula ng isang katotohanang mas masakit pa sa aking inaakala. Ang biyahe papuntang ospital ay malabo sa aking alaala. Ang tanging naaalala ko ay ang tunog ng sirena na humahati sa katahimikan ng gabi at ang pakiramdam ng malamig na balat ng aking apo. Binuhat siya ng isang pulis mula sa bahay na yon. Ako naman ay parang isang aninong sumusunod sa kanila, walang kaluluwa. Pagdating sa emergency room, isang hukbo ng mga doktor at nurse ang sumalubong sa amin. Mabilis nilang inasikaso si Miguel. Naiwan ako sa labas, nakadikit ang aking mga palad sa salamin ng pinto, pinapanood ang kanilang bawat galaw. Ang mga puting pader ng ospital, ang amoy ng gamot, ang tunog ng mga makina, lahat ay nagpapalubha sa aking pakiramdam na ako ay nasa isang masamang panaginip. Walang mga sugat sa labas, narinig kong sabi ng isang doktor, pero may matinding malnutrisyon at dehydration. At pagkatapos, ang mga salitang dumurog sa aking puso. May mga senyales ng matinding psychological trauma. Psychological trauma. Ang 8 taong gulang kong apo, ang batang laging nakangiti, ay may trauma. Ano ba ang pinagdaanan mo, apo ko? Ano ang nakita mo na nagnakaw ng ngiti sa iyong mga labi? Isang manipis na tubo ang nakakonekta sa kanyang payat na braso. Hindi sa akin, kundi sa isang malayong lugar na hindi ko maabot. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay. Tinawag ko ang kanyang pangalan. Miguel, si Lola to, apo. Gumising ka. Ngunit hindi siya sumagot. Hindi man lang kumurap. Umupo ako sa tabi niya at doon na bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Naalala ko ang mga araw noong maliit pa siya, kung paano siya naghahabulan sa aming bakuran, tumatawa ng malakas.
Ngayon, ang mga tawang iyon ay nawala na. At ang pumalit ay isang nakakatakot na katahimikan. Para bang ikinulong ng aking apo ang kanyang kaluluwa sa isang lugar na walang makakapasok. 2 araw. 2 araw akong hindi umalis sa tabi niya. Para bang kapag inalis ko ang aking tingin sa kanya, kahit isang segundo lang, ay maglalaho siya. Isang nurse ang nagbigay sa kanya ng isang teddy bear. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sinubukan ko siyang subuan ng sabaw, kutsara-kutsara. Kain ka, apo, para lumakas ka at makauwi na tayo kay Lola, bulong ko. Ngunit halos hindi siya lumunok. Pagkatapos ng 2 kutsara, itinitikom na niya ang kanyang bibig. Ang kanyang tingin ay nananatili sa kisame. Ang bawat gabi ay isang pagsubok. Binabangungot si Miguel. Minsan bigla na lang siyang uupo sa kama, nakabukas ang bibig na parang sumisigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Isang tahimik na sigaw. Yayakapin ko siya, hehelehin, at kakantahan ng oyayeng kinakanta ko kay Danilo noong sanggol pa ito. Ngunit mangangatog lang siya, ang kanyang noo ay basang-basa sa pawis. Nagpatawag ako ng isang psychologist. Isang mabait na babae na may malambing na boses. Umupo siya sa tabi ni Miguel. Hinawakan niya ang kamay nito. Miguel, sabi niya ng marahan, gusto mo bang may ikwento sa akin tungkol sa papa mo o sa kahit anong nakita mo? Nakatayo ako sa gilid, ang puso ko'y parang kinukurot. Magsasalita pa po ba siya, doktora? Tanong ko, halos nagmamakaawa. Tumingin sa akin ang psychologist ng may habag. Kailangan po niya ng panahon, Ginang Elena. Masyadong malaki ang trauma para sa isang bata. Pero sigurado po ako, magbubukas din siya. Hindi pa lang ito ang tamang oras, panahon. Paano ako magkakaroon ng pasensya kung si Danilo ay nawawala pa rin? Kung ang apo ko ay narito, parang isang anino na lamang ng kanyang dating sarili? Isang pader. Isang pader ng katahimikan ang itinayo ni Miguel sa kanyang paligid. At ako, nasa labas, desperadong naghahanap ng paraan para wasakin ito. Para maibalik ang apo kong nawala. Sa umaga ng 3 araw sa ospital, dahan-dahan kong pinupunasan ng mamasa-masang bimpo ang payat na pisngi ni Miguel. Sinubukan kong ngumiti. Sinimulan ko siyang kwentuhan tungkol sa kabataan ni Danilo. Alam mo ba, apo, sabi ko ng marahan, ang papa mo, sobrang malikot yan noon. Minsan, nabasag niya ang paborito kong florera. Pero alam mo ba ang ginawa niya? Sinubukan niyang pagdikitin ang mga piraso gamit ang tape. Akala niya, maluloko niya ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking labi sa alaala na iyon. Ang papa mo, mahal na mahal ka niyan, higit pa sa kahit anong bagay sa mundo. Hindi sumagot si Miguel. Pero nakita ko ang paghigpit ng kanyang mga daliri sa teddy bear. Para bang may naramdaman siya. Para bang may isang maliit na sinag ng liwanag na tumagos sa pader ng kanyang katahimikan. Akmang magpapatuloy na sana ako nang mag-vibrate ang telepono sa aking bag. Nang makita ko ang tumatawag, ang presinto ng pulis, biglang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Isang masamang kutob ang gumapang sa aking buong katawan. Sinagot ko ito. Ang aking kamay ay nanginginig ng sobra na halos mabitawan ko ang telepono. Ang boses ng detektiv sa kabilang linya ay seryoso. Iba sa dati niyang kalmadong pananalita. Ginang Elena, sabi niya, kailangan ko pong ihanda ninyo ang inyong sarili. Napigil ko ang aking hininga. Ginamitan po namin ng luminol ang bahay ni Hinoong Danilo, pagpapatuloy niya, at nakahanap po kami ng isang napakalaking dami ng dugo sa sala. Dugo. Ang bimpo sa aking kamay ay nahulog sa sahig. Dugo. Ang bawat salita ng detektiv ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa aking puso. Malaki po ang posibilidad na homicide ang kasong ito. Ang crime scene ay nakakordon na habang hinihintay ang resulta ng DNA. Homicide. Pagpatay. Halos hindi ko na maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Ang aking isip ay ayaw tanggapin ang katotohanan. At bigla, hinila ng malakas ni Miguel ang aking manggas. Napalingon ako sa kanya. At ang nakita ko ay nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Ang mga mata ng aking apo ay pula at puno ng luha. Narinig niya ang lahat. At pagkatapos ng maraming araw ng katahimikan,
Bumuhos ang lahat. Umiyak si Miguel. Isang iyak na nakakadurog ng puso, isang iyak na yumanig sa buong silid ng ospital. Si Papa, sigaw niya. Ang kanyang boses ay mahina at basag, ngunit puno ng sakit, puno ng isang katotohanang matagal na niyang itinatago. Patay na si Papa. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking martilyong humampas sa aking dibdib. Napasandal ako sa upuan. Niyakap ko siya ng buong higpit habang ang sarili kong mga luha ay bumabagsak na parang ulan sa kanyang buhok. "Hindi, Miguel! Hindi ganyan!" sabi ko sa kanya. Ngunit kahit ako ay hindi naniniwala sa sarili kong mga salita. Ang pader ng katahimikan ay gumuho na. Ngunit ang bumungad sa amin sa likod nito ay isang katotohanang mas masakit pa. Ang aking anak ay wala na. At ang tanging nakakaalam ng katotohanan ay ang batang lalaking umiiyak ngayon sa aking mga bisig. Ang dugo sa sahig ng kanilang sala ay dugo ng kanyang ama. Napakabigat ng hangin sa loob ng istasyon ng pulis. Ramdam ko ang lamig, hindi dahil sa aircon, kundi sa takot na bumabalot sa buong pagkatao ko. Katabi ko ang apo kong si Matthew. Ang munti niyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ko, at ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin paminsan-minsan. Mula nang matagpuan namin ang ama niya, si Daniel, ang anak ko, hindi na nagsalita pa si Matthew. Parang may isang malaking pader na humarang sa kanyang isipan, at ni isang salita ay walang makalabas. Isang babaeng pulis, si Officer Reyes, ang lumapit sa amin. May dala siyang isang basong gatas at ilang pirasong biskwit. Magaan ang kanyang mga hakbang, at sa kanyang mga mata may nakikita akong awa at pag-unawa. Hindi siya katulad ng ibang pulis na puro tanong agad. Umupo siya sa tabi ni Matthew, hindi nagsasalita, hinayaan lang niya ang apo ko na maramdaman na ligtas siya. "Matthew, apo," mahinang bulong ko sa kanya. "Huwag kang matakot, nandito si Lola, hindi kita iiwan." Hinigpitan niya lalo ang kapit sa akin. Nakatingin lang siya sa sahig, sa kanyang mga sapatos na puno na ng putik mula sa gabing iyon. Ang gabing iyon, ang gabing bumago sa lahat. Dahan-dahang nagsalita si Officer Reyes. Ang boses niya ay malumanay, parang himig na nagpapatulog ng sanggol. "Matthew, alam kong natatakot ka, pero kailangan naming malaman kung ano ang nangyari sa papa mo. Gusto naming matulungan si Papa Daniel mo, at ikaw lang ang makakapagsabi sa amin kung paano." Umiling si Matthew, ang mukha niya ay nakasubsob na sa aking tagiliran. Naramdaman ko ang pagtulo ng kanyang mga luha, mainit at basa sa aking damit. Niyakap ko siya ng mahigpit. Paano mo nga naman hihilingin sa isang bata na muling balikan ng isang bangungot? Ngunit bigla, pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, narinig ko ang isang napakahinang tinig. Si Mama. Natigilan ako. Maging si Officer Reyes ay napatingin sa kanya, puno ng pag-asa. "Anong sabi mo, iho?" tanong ng pulis. Huminga ng malalim si Matthew at dahan-dahan siyang nagsimulang magkwento. At habang nagsasalita siya, ang bawat salita ay parang isang patalim na tumutusok sa puso ko. Ikinuwento niya ang lahat. Dumating daw si Jessica, ang kanyang ina at dati kong manugang, sa kalaliman ng gabi. Umuulan daw noon ng malakas at kumikidlat. Akala ni Matthew, panaginip lang ang lahat, ngunit totoo pala. Hindi nag-iisa si Jessica. May kasama siyang isang lalaking malaki ang katawan na hindi niya kilala. Nakakatakot daw ang mukha nito, sabi ni Matthew. Nagising daw si Daniel sa ingay nila. At doon nagsimula ang sigawan. Pera. Iyon pala ang pinag-aawayan nila. Pera. Narinig daw ni Matthew ang pangalan niya. Sinisigawan ni Jessica si Daniel. Kailangan daw niya ng malaking pera, kung hindi ay mapapahamak siya. Idinadamay niya ang bata, sinasabing para raw sa kinabukasan ni Matthew. Pero alam naming lahat na hindi iyon totoo. Sinungaling ka. Iyon daw ang isinigaw ng anak kong si Daniel. Hinding-hindi mo makukuha si Matthew at wala kang makukuhang kahit isang kusing sa akin para lang isugal mo. Ang salitang sugal, napapikit ako. Ang demonyong sumira sa pamilya nila. Ayon kay Matthew, nagalit ang kasamang lalaki ni Jessica. Itinulak nito si Daniel. Isang malakas na tulak. Ang anak ko,
Nawalan siya ng balanse. At sa kanyang pagbagsak, tumama ang kanyang ulo. Sa gilid ng mesang gawa sa matigas na kahoy. Isang tunog lang daw ang narinig ni Matthew. Isang malakas na kalabog. Pagkatapos, katahimikan. Sumilip daw siya mula sa kanyang silid. Nakita niya ang kanyang papa na nakahandusay sa sahig. Walang galaw. At nakita niya ang dugo. Dugo na unti-unting kumakalat sa sahig na kahoy. Sa puntong iyon, humagulgol na si Matthew. Hindi na niya kaya. Niyakap ko siya habang ako man ay humahagulgol na rin sa loob-loob ko. Ang apo ko, nasaksihan niya ang lahat. Nasaksihan niya kung paano kinuha ang buhay ng kanyang ama. Si Jessica, ang dati kong manugang na itinuring kong parang tunay na anak. At isang estranghero. Sila ang may gawa. Ang testimonya ng isang bata ang siyang nagbukas ng pinto sa madilim na katotohanan. Ngayon, alam na namin kung sino ang hahanapin, ngunit ang tanong sa aking isipan, bakit? Bakit humantong sa ganito? Anong klaseng halimaw ang kayang gawin ito sa ama ng sarili niyang anak? Habang nakaupo ako sa luma naming sopa, sa bahay kung saan lumaki si Daniel, ang mga alaala ay bumabalik na parang mga multo. Tinitingnan ko ang isang larawan sa ibabaw ng maliit na mesa. Larawan ni Daniel at Jessica noong araw ng kanilang kasal. Nakangiti sila, masaya, puno ng pag-asa para sa hinaharap. Sino ang mag-aakala na ang matamis ng ngiting iyon ay magiging isang mapait na maskara para sa isang napakasaklap na katotohanan? Hindi naman masamang tao si Jessica noon. Sa katunayan, minahal ko siya na parang sarili kong anak. Noong una siyang ipinakilala sa akin ni Daniel, nakita ko ang isang babaeng mabait, magalang at puno ng pangarap. Simple lang ang gusto niya, ang magkaroon ng isang masayang pamilya. At sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, totoo namang naging masaya sila. Biniyayaan sila ng isang anghel, ang apo kong si Matthew. Akala ko, iyon na ang magiging buo at perpektong pamilya. Ngunit may mga demonyo talagang nag-aabang lang sa paligid, naghihintay ng tamang pagkakataon para manukso. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay. Mga paglabas-labas kasama ang mga bagong kaibigan. Mga gabing umuuwi siya ng medyo late. Sa simula, hindi namin pinapansin. Sabi ni Daniel, kailangan din naman ng asawa niya ng panahon para sa sarili. Ngunit hindi nagtagal, napansin ko ang mga pagbabago. Nagsimula siyang manghiram ng pera sa akin. Maliliit na halaga lang daw, sabi niya. Nay Helen, pwede po bang makahiram muna ng mga 5,000 piso? Pambayad lang po sa credit card. Siyempre, bilang ina, ibibigay ko. Para naman sa kanila iyon. Ngunit ang 5,000 ay naging 10,000. Ang 10,000 ay naging 20,000. Hanggang sa nagsimula nang mawala ang kanyang mga alahas. Ang hikaw na regalo ko, ang kwintas na pamanapa ng aking ina. Palagi niyang sinasabi na nawala lang o naisanla para sa isang emergency. Hanggang isang gabi, umuwi si Daniel dito sa bahay, gulong-gulo ang isip. Doon niya inamin sa akin ang lahat. Si Jessica, nalulong na sa sugal, hindi lang simpleng bingo o tong-its. Mga malalaking kasino at mga online na sugalan na mabilis kumain ng pera. Sinubukan ng anak ko ang lahat. Pinakiusapan niya si Jessica. Ipinasok niya sa counseling. Nagbayad siya ng utang. Naalala ko, minsan ay kinailangan niyang magbenta ng isang maliit na lupa na naipundar niya para lang mabayaran ang utang ni Jessica na umabot na sa halos ₱250,000. ₱250,000. Para lang sa isang gabi ng pagkatalo. Ma, gagawin ko ang lahat para kay Matthew. Sabi niya sa akin noon, may luha sa kanyang mga mata. Ayokong lumaki siya sa isang sirang pamilya. Pero paano mo tutulungan ang isang taong ayaw tulungan ang sarili niya? Ang sugal ay naging isang sakit. Isang cancer na unti-unting kumain sa pagkatao ni Jessica. Ang dating mabait at maalalahaning asawa ay naging isang taong magagalitin, sinungaling at desperado. Ang pera na dapat sana ay para sa gatas at pag-aaral ni Matthew ay napupunta lahat sa wala. Ang huling pag-uusap nila na narinig ko ay napakasakit. Nagmamakaawa si Daniel. Jessica, tama na. Maawa ka sa anak natin. Pero ang isinagot ni Jessica ay mga salitang hinding-hindi ko malilimutan.
Pera lang yan, mapapalitan yan, pero ang swerte, minsan lang dumarating. Doon sumuko si Daniel. Hindi dahil sa hindi na niya mahal si Jessica, kundi dahil mas mahal niya ang kanyang anak. Para protektahan si Matthew mula sa magulong buhay na iyon, nakipaghiwalay siya. Mahirap ang proseso, pero ipinaglaban niya at nakuha niya ang kustodiya kay Matthew. Akala namin, iyon na ang katapusan ng bangungot. Pero mali pala kami. Iyon pala ay simula pa lang. Ang multo ng nakaraan, ang multo ng utang at pagkagumon sa sugal. Hindi nito tinantanan si Jessica. Sinundan siya nito, hinabol siya nito, hanggang sa nagdilim ang kanyang isipan at gumawa siya ng isang bagay na karumal-dumal. Ang desperasyon para sa pera ang naging ugat ng lahat ng ito. Ang binhi ng kasamaan ay itinanim ng sugal at ang buhay ng sarili kong anak ang naging bunga ng karumal-dumal na aanihin. Pagkatapos ng testimonya ni Matthew, kumilos agad ang mga pulis. Ang bigat sa aking dibdib ay napalitan ng isang kakarampot na pag-asa. Pag-asa na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Daniel. Si Inspector de la Cruz, ang humahawak ng kaso, ay palaging nagbibigay sa akin ng update. Isang araw, pinapunta niya ako sa istasyon para ibalita ang mga natuklasan nila. Ginang Helen, bungad niya sa akin, may mga mahahalaga na po kaming hawak na ebidensya. Una, sinabi niya ang tungkol sa isang CCTV camera mula sa isang tindahan na hindi kalayuan sa bahay ni Daniel. Bagamat medyo malabo ang kuha dahil sa lakas ng ulan noong gabing iyon, may isang sasakyan na kitang-kita. Isang luma at puting van, naitala ng kamera ang plate number nito. Sa pamamagitan nito, natuntun nila ang may-ari. Isang lalaking may mahabang listahan ng mga kaso, pagnanakaw, pananakit, at konektado sa isang sindikato ng mga nagpapautang. Nagpapautang, loan sharks. Ikinuwento rin ni Inspector de la Cruz na natagpuan na nila ang taong pinagkakautangan ni Jessica. Isang kilalang tao sa mundo ng sugalan. Nang una ay ayaw umamin, pero nang ipakita ng mga pulis ang ebidensya, wala na siyang nagawa. Umamin siya na may utang sa kanya si Jessica, at hindi ito maliit na halaga. Magkano po, Inspektor? Nanginginig kong tanong. Ayon sa kanya, Ginang Helen, mahigit 2 milyong piso na po ang utang ni Jessica kasama ang mga tubo. 2 milyon. Napahawak ako sa aking dibdib. Saan naman kukunin ni Jessica ang ganoong kalaking pera? Anong klaseng desperasyon ang haharapin ng isang tao na may ganoong kalaking utang? Doon ko mas naintindihan kung bakit niya ginawa ang ginawa niya. Pera. Isang buhay para sa pera. Ngunit ang sumunod na tanong ng inspektor ang siyang tuluyang nagpaguho sa mundo ko. Ginang Helen, meron po bang life insurance si Daniel? Natigilan ako, bigla kong naalala. Oo, meron nga. Kumuha si Daniel noong kasal pa sila ni Jessica at kapapanganak pa lang ni Matthew. Sabi niya, para raw iyon sa seguridad ng kanyang pamilya kung sakaling may mangyari sa kanya. Isang paghahanda para sa kinabukasan. Meron po, sagot ko. Pero matagal na po iyon. Baka pinalitan na niya ang beneficiary. Umiling ang inspektor. Sinuri na po namin. Hindi po nabago ang kontrata. Ang nag-iisang beneficiary po ng life insurance ni Daniel ay si Jessica pa rin. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Biglang luminaw ang lahat. Ang bawat piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na sa aking isipan. Ang utang, ang pagbisita sa gabi, ang pagtatalo, ang insurance. Magkano po ang halaga ng insurance? Halos pabulong kong tanong. 5 milyong piso po, Ginang Helen. 5 milyon. Iyon pala ang halaga ng buhay ng anak ko. 5 milyong piso. Sapat na para bayaran ang utang ni Jessica na 2 milyon at may sobra pang 3 milyon para sa kanyang mga sugal at luho. Ito na ang motibo, isang malinaw at nakapangingilabot na motibo. Pagpatay para sa pera ng insurance. Habang pinoproseso ko ang lahat ng ito, tumunog ang telepono sa mesa ni Inspector de la Cruz. Kinausap niya ito sandali at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at awa. Ginang Helen, dahan-dahan niyang sabi. Natagpuan na po namin siya. Natagpuan. Ang katawan ng anak ko.
Sinabi niya na natagpuan ito sa loob ng isang abandonadong bodega sa isang industrial park, ilang bayan ang layo mula sa amin. Itinago nila siya doon na parang isang basurang itinapon na lang. Sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas sa aking katawan ay nawala. Napahagulgol ako, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa kasiguraduhan. Wala na talaga siya. Ang anak ko si Daniel ay wala na. At ang dahilan ay isang pirasong papel na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ang mga araw na sumunod ay parang isang mahabang panaginip na ayaw kong maalala. Inaresto si Jessica at ang kasabwat niyang si Leo, ang lalaking may-ari ng van. Sa simula, pareho silang matigas, itinatanggi ang lahat. Ngunit ang mga ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang bawat pagpasok ko sa loob ng korte ay parang isang parusa. Nakikita ko si Jessica sa kabilang panig, ang babaeng minsan kong itinuring na anak, ngayon ay isang estrangherong may malamig na mga mata. Wala akong nakitang pagsisisi sa kanya, tanging takot lang na mahatulan. Ang pinakamabigat na bahagi para sa akin ay ang testimonya ni Matthew. Upang hindi na siya muling dumaan sa trauma na makita ang kanyang ina sa ganoong sitwasyon, pumayag ang korte na kunin ang kanyang testimonya sa pamamagitan ng isang video link mula sa isang hiwalay na silid, kasama ang isang social worker. Pinanood ko sa isang screen sa loob ng korte ang aking apo, ang aking matapang na apo. Sa maliit at nanginginig na boses, ikinuwento niya ang lahat. Sinabi niya kung paano dumating ang kanyang ina kasama ang isang estranghero. Inilarawan niya ang sigawan tungkol sa pera. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang huling mga salita. Itinulak po niya si Papa, sabi ni Matthew, habang ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng pumatak. Malakas po, at tumama po ang ulo ni Papa sa mesa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong korte. Walang kumikibo. Tanging ang hikbi lamang ng aking apo ang maririnig. Sa sandaling iyon, nakita ko ang ilang hurado na nagpapahid ng kanilang mga luha. Paano mo nga naman hindi mararamdaman ang sakit ng isang batang nakita ang lahat? Pagkatapos ng testimonya ni Matthew, sunod-sunod nang inilatag ng piskal ang iba pang mga ebidensya. Ang kuha mula sa CCTV na nagpapakita ng van ni Leo. Ang resulta ng DNA mula sa ilang hibla ng buhok na nakuha sa bahay ni Daniel na tumugma kay Leo. Ang testimonya ng nagpapautang na nagpatunay sa 2 milyong pisong utang ni Jessica. At ang pinakahuli at pinakamatibay na ebidensya, ang kontrata ng life insurance ni Daniel. Inilatag ito sa korte para makita ng lahat. 5 milyong piso. At ang nag-iisang nakapangalan na makikinabang, si Jessica. Doon na nagsimulang gumuho ang kanilang mga kasinungalingan. Sa ilalim ng matinding panggigipit mula sa mga tanong ng piskal, nagsimula na silang magturuan. Hindi ko po sinasadya, sigaw ni Jessica habang nakaturo kay Leo. Siya po ang nagtulak. Tinakot niya ako. Sinabi niya na kung hindi ko siya tutulungan, idadamay niya ako at si Matthew. Sumagot naman si Leo ng galit na galit. Sinungaling! Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang nagsabi sa akin na may makukuha siyang malaking pera mula sa insurance kapag nawala si Daniel. Pinangakuan niya ako ng parte para tulungan ko siyang manakot, pero hindi para pumatay. Ang kanilang pagtatalo sa harap ng hukom ay isang malinaw na larawan ng kasakiman at kaduwagan. Wala na ang kanilang pagkakaisa sa krimen. Ang natira na lang ay 2 taong desperadong iligtas ang kanilang mga sarili. Sa huling araw ng paglilitis, habang binabasa ng hukom ang hatol, hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Matthew na katabi ko. Sa harap ng mga ebidensyang hindi maikakaila, ang testimonya ng bata, ang resulta ng DNA, ang malinaw na motibo mula sa utang at life insurance. Napatunayan ng korte na kayo, Jessica Reyes at Leo Santos ay nagkasala sa krimen ng pagpatay. Narinig ko ang pagsinghap ng mga tao sa loob ng korte. Si Jessica ay napahagulgol na parang bata, ngunit hindi na ito nakakuha ng simpatiya mula kaninuman. Ipinataw ng hukom ang sentensya. Para sa karumaldumal na krimeng ito, si Jessica Reyes ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo, at si Leo Santos bilang kasabwat sa krimen ay makukulong sa loob ng 20 taon.
Habang buhay. 20 taon. Tapos na. Narinig na namin ang mga salitang matagal na naming hinihintay. Ang hustisya ay naibigay na. Habang tinitingnan ko si Jessica na isinisakay na ng mga gwardya, wala akong naramdamang galit. Wala ring saya. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na awa. Isang buhay na nasira dahil sa maling mga desisyon. Isang pamilyang nawasak dahil sa pera. Paglabas namin ni Matthew sa korte, sumalubong sa amin ang sikat ng araw. Huminga ako ng malalim. Ang bigat na matagal ko nang pasan-pasan sa aking dibdib ay tila bahagyang gumaan. Hindi ito tagumpay. Walang nagwagi dito. Namatay ang anak ko. Mawawalay si Matthew sa kanyang ina habang buhay. Ngunit ito ay pagsasara. Isang pagsasara ng isang madilim na kabanata sa aming buhay. Niyakap ko ang aking apo. Hindi pa tapos ang aming paglalakbay. Mahaba pa ang daan para sa aming paghilom. Pero ang mahalaga, magkasama kami. At sa pagmamahal na iyon, kami ay dahan-dahang magsisimulang muli. Pagkatapos ng paglilitis, walang naging selebrasyon. Walang sigawan ng tagumpay. Ang tanging mayroon ay isang mabigat na kapayapaan. Ang bigat ng hustisyang sa wakas ay nakamtan. At ang kapayapaan na alam kong ang aking anak ay maaari nang magpahinga. Ilang linggo ang lumipas at nagdesisyon ako. Hindi na kami maaaring bumalik sa bahay na yon. Ang bawat sulok, ang bawat pader, ay may alaala ng isang bangungot. Hindi na iyon isang tahanan, isa na iyong libingan ng masasayang alaala. Kaya't ipinagbili ko ito. Isinara ko ang pinto sa kabanatang iyon ng aming buhay. Hindi para kalimutan, kundi para putulin ang tanikala ng masamang nakaraan. Dinala ko si Miguel sa aking munting tahanan sa probinsya, malayo sa magulo at maingay na syudad. Dito, ang tanging maririnig mo sa gabi ay ang huni ng mga kuliglig, ang hangin ay sariwa, at ang mga bituin ay mas maliwanag. Sinimulan naming muli. Inilapit ko si Miguel sa isang espesyalista, isang mabait na doktor na tinutulungan siyang kausapin ang sakit sa kanyang puso. Mahirap sa simula. Ang mga gabi ng bangungot ay naroon pa rin. Ang mga sandali ng kanyang pananahimik ay madalas pa rin. Ngunit unti-unti, nakikita ko ang pagbabalik ng aking apo. May mga araw nangingiti na siya kapag kinukwentuhan ko siya tungkol sa kanyang ama noong bata pa ito. Minsan, may idinodrawing siyang araw, isang maliit na araw sa isang puting papel. At para sa akin, ang munting araw na iyon ay sumisimbolo sa pag-asa. Gabi-gabi, bago kami matulog, uupo kami sa bintana, titingin kami sa buwan. At doon, kinakausap ko ang aking anak. Danilo, anak ko, bulong ko sa hangin. Ipinapangako ko sa iyo, aalagaan ko at poprotektahan ko si Miguel para sa iyo. Palalakihin ko siyang isang mabuting tao, isang taong maipagmamalaki mo. At sa bawat luhang pumapatak sa aking pisngi, alam kong naririnig niya ako. Sa inyo na sumubaybay sa aking kwento hanggang sa huling sandali, nais kong sabihin ito mula sa kaibuturan ng aking puso. Ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon tayo. Huwag nating hayaang masira ito ng pera o ng kasakiman. Ang kasakiman ay isang laso na kayang gawing halimaw ang pinakamabait na tao. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi sa paghihiganti, kundi sa pagbangon para protektahan ang mga mahal mo sa buhay kahit sa gitna ng pinakamatinding sakit. At higit sa lahat, natutunan kong magtiwala. Ang hustisya, kahit mabagal, ay darating. Para sa mga naapi at para sa mga nawalan, ito ang naging kwento namin, isang kwento ng sakit, ng kataksilan, pero isa ring kwento ng pag-asa at ng walang hanggang pagmamahal ng isang ina at lola. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, i-share niyo po ito bilang isang aral at isang paalala. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.